What if lahat ng taon na pinagtrabahuhan mo, lahat ng puyat, overtime at sakripisyo mo ay nauwi lang sa isang tanong na ayaw mong sagutin? Saan napunta ang pera ko? Marami sa atin na masipag naman, disente ang trabaho, may sweldo buwan-buwan, pero bakit parang laging kapos pa rin? Hindi naman dahil sa tamad tayo o malas, kundi dahil mali ang direksyon ng pera natin. Araw-araw tayong gigising ng maaga, lalaban sa traffic, magtatrabaho ng 8 oras o higit pa, tapos pagdating ng sweldo, parang sandali lang ang sayang binibigay nito. Binibilang mo pa lang ang sweldo mo ay meron na para sa bayad sa kuryente, sa tubig, sa renta, at di mo namamalayan, ubus na pala. Then ganun na lang uli sa susunod na sweldo. At ganun din sa susunod pa uli. Kung ganito ang cycle mo, hindi ka nag-iisa. Pero may simpleng number na kayang baguhin ang lahat. Ito ang numero na hindi mo kailangang kabisaduhin. Pero dapat mong maintindihan. Ito ang tinatawag na the rule of 72. So sa story na ito, papakilala ko sa inyo si Arvin, isang 29 years old na office staff sa Makati. Maaga siyang pumapasok, tahimik, mabait sa lahat at laging may baon para makatipid. Pero kahit ganun, lagi pa rin siya nauubusan ng pera bago pa dumating ang sweldo. Hindi naman siya magastos ng sobra, hindi rin maluho, pero para may butas sa bulsa niya. Yung tipong kada sweldo, naglilista na kagad siya ng mga bayarin tulad ng renta, bills, groceries, pamasahe, at minsan ng milk tea na reward sa sarili niya. Pero ilang araw bago pa sumapit ang sweldo, balik na uli siya sa instant noodles at sa pangako sa sarili na next month mag-iipon na talaga ako. Hanggang isang araw, habang kumakain siya sa kantin, narinig niya yung dalawang katrabaho niya na nag-uusap tungkol sa Rule of 72. Natawa siya sa sarili niya at sinabing, anong uri ng law yun? Pero hindi siya natawa sa mga susunod na sinabi. Yan ang formula ng mga mayayaman para malaman kung gaano katagal madodoble ang pera nila. At doon nagsimula ang curiosity niya. Pag-uwi niya, agad niyang ginugol kung ano ang Rule of 72. Simple lang daw ang formula nito. 72 divided by annual interest rates equals the number of years it takes to double your money. For example, kung 12% ang tubo ng investments mo, 72 divided by 12 is equals to 6. Ang ibig sabihin, kung may 10,000 pesos ka ngayon, magiging 20,000 pesos ito sa loob ng 6 na taon. Hindi siya makapaniwala. 6 na taon? Ilang taon siya nagtatrabaho pero parang wala pa rin siyang naiipon. Doon niya unang naramdaman ang kurot sa dibdib niya, na baka hindi problema ang kita niya, kundi kung saan ito napupunta. Kasi kung hindi mo pinapatubo ang pera mo, parang nagtatrabaho ka lang na para mabuhay at hindi para umasenso. Then kinabukasan, habang nakapila siya sa bangko, napansin niya na halos lahat ng tao ay nagdedeposito sa savings account nila. Napangiti siya at nasabi sa sarili niya na at least safe ang pera nila. Pero na maalala niya ang nabasa niya kagabi, bigla siya napaisip. Safe nga, pero kumikita ba? So, for example, kung 1% ang interest rate sa mga savings account, 72 divided by 1 equals 72 years. 72 years bago madoble ang pera mo. Kaya kung nagsimula siya ngayon, madodoble lang ang pera niya sa edad na 101 years old. Napakamot siya sa ulo niya at nasabi na safe nga pero stagnant. At sa totoo lang, ang sobrang pagiging safe ay minsan yun ang pinakadelikado. Kasi habang iniingatan mo ang pera mo, unti-unti naman itong kinakain ng inflation. Para itong halaman na hindi mo dinidiligan araw-araw kasi ayaw mo masira, pero tuluyan ding nalanta. Kaya mula noon, sinimula na ni Arvin ang maliit na pagbabago. Hindi agad siya nagsimula sa malaking hakbang, kundi nagsimula siya sa disiplina. Una, tinanggal niya na muna ang milk tea na gastos niya. Pangalawa, binawasan niya ang impulsive shopping tuwing online sale. At imbes na mapunta ang pera niya sa walang saysay na bagay, nilipat niya ang mga natipid niya sa isang investment app. Maliit lang sa simula, minsan nga 500 piso lang kada buwan, pero consistent naman. Sa una ay parang walang epekto, pero paglipas ng ilang buwan, nakita niya na tumutubo na ito. Maliit man, pero totoo. Kumikita ang pera niya. At doon niya naranasan ang unang kilig ng passive income. Yung tipong ang pera niya ang nagtatrabaho para sa kanya kahit natutulog siya. Hindi pa siya mayaman, pero ngayon alam niya na nasa tamang direksyon siya. Pero syempre, hindi tayo pare-parehas ng mindset. Ito kasi si Arvin, may kaibigan sa trabaho at ang pangalan niya ay Paulo. Pareho sila ng sweldo, pareho ng workload, pero magkaiba ng priorities. Kada labas ng bagong iPhone, siya ang unang bumibili sa opisina nila.
Ang reason niya kasi is, reward ko to bro sa sarili ko. Minsan lang naman tayo mabuhay. Ang problema nga lang, palagi siyang may utang. Credit card dito, installment doon. At tuwing sweldo, halos kalahati ng kita niya ay napupunta na lang pambayad ng utang niya. At lumipas ang 5 taon, si Arvin ay may malaki ng investment. Si Paulo may bagong cellphone. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ang tatay ni Paulo at kailangan niya ng pera. Wala siyang ma-withdraw sa account niya. At doon siya unang lumapit kay Arvin, hindi para magyabang, kundi para umutang. Although lumapit si Paulo kay Arvin, tahimik si Arvin noong araw na yon. Hindi niya ginamit ang pagkakataon para magsermon, pero sa loob-loob niya, alam niyang iyon ang moment para magpatunay na tama ang mga desisyon niya dati. Kasi habang si Paulo ay kumikita para gumastos, siya naman ay kumikita para palaguin pa ang kinikita niya. Para sa kanya kasi ngayon, ang tunay na mayaman ay hindi yung lagi may bago, kundi yung marunong maghintay. At doon nagsimula ang pagbabago ng pananaw niya sa buhay. Nasa isip niya na kasi na hindi pala kailangan na malaking kita para umasenso sa buhay. Ang kailangan lang ay tamang direksyon at tiyaga. At habang tumatagal, mas lalong naiintindihan ni Arvin ang pinakamalaking sikreto ng Rule of 72. Ito ay ang oras. Pwede ka magsimula na maliit, pero kung maaga kang kumilos, mas malayo ang mararating mo. Kasi ang pera, parang isang buto ito. Hindi agad ito mamumunga at lalaki. Pero kung paulit-ulit mo itong didiligan, eventually, tutubo din ito at mamumunga din. Ang compound interest ay parang isang real magic. Kung nag-i-invest ka ng 2,000 bawat buwan sa 12% na annual return, sa loob ng 30 taon, may higit kalahating milyon na yon. Pero kung maghihintay ka pa ng 10 taon bago ka magsimula, kahit doble pa ang ihulog mo, mas maliit pa rin ang kikitain mo. Kasi sa compound interest, wala kang ibang kalaban kundi ang oras. Naalala tuloy ni Arvin yung mga magulang niya. Pareho silang masipag, parehong lumalaban sa hirap, pero parehas din walang investment. Ngayon ay umaasa na lang sila sa maliit na pension nila. Napaisip tuloy siya at sinabing, ayaw kong mangyari sa akin yon. Kaya nangako siya sa sarili niya na kahit maliit lang ang kaya niya ngayon, magsisimula pa rin siya. Dahil kung hindi siya magsisimula, siguradong wala siyang mararating. At habang lumilipas ang panahon at lumalago ang pera ni Arvin, mas napapansin din niya ang kalaban ng pagyaman. Una ay ang inflation. Kahit kumikita ng 6%, pero 5% naman ang inflation rate, halos walang natitira din sa pera mo. Kaya hindi sapat lang yung nag-iipon ka. Dapat marunong kang pumili ng tamang investment na tatalo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pangalawa ay ang takot. Marami ang gustong yumaman, pero lahat sila takot sumubok. Palagi nilang sinasabi sa sarili nila na baka malugi lang. Pero ang hindi nila alam sa kakaisip nilang ganyan, nalulugi talaga sila sa pinakamahalagang bagay. Ito ay ang oras. Ang pangatlo ay kakulangan ng kaalaman. Madalas nating marinig na pangmayaman lang ang investing, pero mali ito. Ngayon, pwede ka na magsimula sa halaga ng 100 hanggang 500 piso sa mga investment platform at mga digital banks. Ang kailangan mo lang ay consistency at disiplina. At ang panghuli, ito ang pinakamalupit na kalaban, yung mindset na bukas na lang. Kasi habang naghahantay ka ng tamang timing, ang iba naman ay nagsisimula na at yung oras na dapat nagtatrabaho na ang pera mo para sa'yo, tuluyan na itong lumipas. At pagkalipas ng ilang taon, si Arvin ay hindi na yung lalaking nabubuhay na lang kada sweldo. May negosyo na siyang sinimulan gamit ang tubo sa investments niya. May emergency fund na rin siya, may savings, at higit sa lahat, may peace of mind. Hindi man siya naging milyonaryo kagad, pero nagbago ang buhay niya. Ngayon, kahit mawalan na siya ng trabaho, alam niyang kaya niyang tumayo mag-isa. Kasi marunong na siya magpalago ng perang kinikita niya. At bawat pagtingin sa investment app niya, naalala niya kung saan siya nagsimula. Sa kantin na nakikimarites sa dalawang nag-uusap na tao na hindi naman niya kilala. At dahil sa simpleng curiosity na yon, ito ang naging turning point ng buhay niya. Then isang araw, lumapit ulit si Paulo kay Arvin, pero hindi na para manghiram ng pera. Gusto niya nang matuto kung paano ayusin ang pera niya. Agad naman siyang tinuruan ni Arvin at sinimulan niya dito. Hindi mo kailangan balikan ang nakaraan mo bro. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon. Doon din, nagsimula ka agad si Paulo. Maliit lang sa simula, pero may direksyon. At habang nagkakausap sila, napangiti si Arvin. Dati siyang nagtatanong din ng paano, pero ngayon siya na ang nagbibigay ng sagot.
At ngayon kapag tinatanong na si Arvin ng mga mas bata pa sa kanya kung paano siya nagsimula at ano ang sikreto, napapangiti na lang siya. Ang sinasabi niya, walang sikreto, pero may formula, disiplina, tiyaga at rule of 72. Dahil hindi mo naman talaga kailangan ng malaking pera para magsimula. Ang kailangan mo lang ay tapang para magsimula ngayon. Tandaan na ang perang di gumagalaw ay unti-unting nawawala, pero ang perang pinapatubo mo ngayon, iyon ang magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, ilang taon ka nang nagtatrabaho at magkano na ang dumaan sa kamay mo at magkano din ang natira? Kung wala ka pa nang sisimulan, tandaan mo ito. The best time to invest was yesterday and the second best time is today. Hindi mo kailangan na maging math genius at hindi mo rin kailangan maging mayaman bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula ngayon. At habang tumatakbo ang oras, tandaan mo na may dalawang uri ng tao. Yung isa ay naghihintay ng perfect timing at yung isa naman ay kumikilos ngayon kahit maliit pa ang kaya. At ang tanong ko sa iyo, sino ka sa dalawang ito? At sa huli, hindi sa laki ng kita mo ang magpapayaman sa iyo, kundi kung paano mo pinapalaki ang kinikita mo. The Rule of 72 ay hindi isang magic, pero ito ay isang disiplina at kaalaman. At kung gusto mong lumaya sa cycle ng sweldo, gastos, trabaho at sweldo na naman, simulan mong palaguin ang pera mo ngayon. Kasi ang pera mo kapag inalagaan mo ay lumalago. Pero kapag pinabayaan mo, lumilipas ito kasabay ng oras na hindi mo na mababalikan pa. Hindi mo naman kailangan na maging milyonaryo kagad. Ang kailangan mo lang ay maniwala na kaya mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. At kapag ginawa mo ito, baka sa susunod na tanungin mo ang sarili mo kung nasaan ang pera mo, masagot mo ito ng may ngiti at sabihin na nasa akin pa at lumalago pa. Ikaw ba, nagustuhan mo ba ang kwento sa video na ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.